Magandang hapon mga bata! Bago natin simulan ang ating klase, tayo muna ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumusta kayo mga bata? Mabuti naman. Sino bang liban sa klase? Wala. Dahil wala, meron akong katanungan. May Meron ba kayong mga katanungan tungkol sa ating leksyon noong nakaraan? Dahil wala, tayo ay mag-uumpisa sa ating leksyon ngayong araw. Mga bata, naranasan niyo na bang nasunugan? Sino ang nakaranas ng nasunugan dito? Ikaw nga, Ana? Tama, napakalungkot kung tayo ay nasunugan. So mamaya, may babasahin tayong isang kwento at kailangan unawain at damdamin natin ang isang kwento. Ngayon, babasahin ko ng malakas ang ating kwento. Tapos, kayo ay makinig ng mabuti. Pamagat, namulat si Mang Selo. Si Mang Selo ay isa sa may kaya sa kanilang baryo. Ngunit siya ay maramot. Hindi siya mahingan ng abuloy para sa kanyawang gawa. Isang araw, nagkaroon ng malaking sunog sa kanilang puok. Natupok ang bahay niya at lahat ng kanyang mga ari-arian ay nawala. Ang salaping na itago niya ay nanakaw pa ng kasalukuyang nagkasunog. Wala siyang naligtas maliban sa damit na suot niya sa katawan. Pagkaraan ng sunog, naging parang pulubi na si Mang Selo. Wala siyang mahinga ng tulong. Halos lahat ng tao sa baryo ay nasunugan. Walang anuman kahit ano. Dumating ang cross na pula. Isa si Mang Selo sa tumanggap ng tulong na pagkain at damit. Halos matulo ang luha ni Mang Selo sa pagsisi. Diyos ko, nasambit ni Mang Selo. Patawarin po ninyo ang karamutan ko. Ngayon ko lang lubos na maunawaan na malaki pala ang napakinabangan sa krus na pula. Kapag ako'y muling pinapalad, hindi na ako magkakait ng tulong sa krus na pula. Nang basahin ang kwento. Mamaya, may katanungan ako. Ito na, magtatanong ako. Unang katanungan, ano ang unang pangyayari sa kwento? Tama, Ana. Si Mang Selo ay maramot. Pangalawang pangyayari sa kwento. Tama, Ben. Nagkaroon ng sunog sa kanilang baryo. Ikaw naman, Cecilia, ano ang ikatlong pangyayari sa kwento? Tama, napakamagaling. Si Mang Selo ay nasunugan, wala siyang kahit anong salapi na nailigtas sa kanyang mga ari-arian, kundi ang kanya lamang damit. Ikaapat na pangyayari. Magaling mga bata, napakagaling nyo. Dahil magaling kayong lahat, tayo ay magpalakpak ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, may ibibigay ako sa inyo ng sagutang papel. Bigyan ko kayo na isa-isa at basahin nyo at unawain ang kwento na nakasulat dito at sagutan nyo ang karagdagang mga tanong dito sa ibaba. Naintindihan ba mga bata? Okay po. Sige, ibibigay ko na ito sa inyo isa-isa. Ito, Ben? So ngayon, mga bata, may ibibigay ako sa inyo ang aktibidad. Sagutan ninyo ito, pangkatang aktibidad, at sagutan ninyo ito ng mabuti. Mayroon itong kwento at meron ding larawan. Isa-isahin nyo ito at ilagay nito sa Manila paper at iulat nito sa harap. Okay mga bata, may katanungan ako.
Paano mo ikukwento sa ibang tao ang isang kwento o pangyayari na iyong napakinggan or nasaksihan? Pangalawa, paano mo idetalye or paano mo isunod-sunod ang detalye sa pangyayari sa isang kwento? Okay, maibibigay ako sa inyong sagutang papel. Basahin at unawaan nito ang isang kwento. Basahin ang panuto ng mabuti. At sa likod nito, may mga katanungan. Kumuha kayo ng isa or ang iyong kwaderno at sagutan ninyo ang mga tanong na nakasulat dito sa likuran. Ngayon, maibibigay akong takdang aralin. Basahin ninyo ang kwento ng alamat ng pinya. Ngayon, tatapusin na natin ang ating leksyon at sana mga bata, meron kayong natutunan sa ating leksyon ngayong araw.